Good morning everyone! Magandang umaga po sa inyong lahat and welcome po sa ating Daily Devotion Live dito po sa Ate Mavs TV at sa God Loves You Movement Facebook page. Good morning, good morning, good morning. This is your Ate Mavs and today is Friday, June 27, 2025. Magandang umaga po sa inyong lahat. So, sa ating pong pagninilayang verse ngayon ay matatagpuan natin ito sa Matthew 5 verse 7. Dahil nasa series po tayo ng Beatitudes, so 5 verse 7 naman po tayo ngayong umagang ito. Yan po ay matatagpuan sa page 5 sa Mateo 5 verse 7 ng ganitong Bible. Kung pareho tayo ng Bible, madali niyo pong mahahanap yan sa page 5 ng Bagong Tipan. Habang nag-share po ako ng ating live, hanapin na ninyo ang verse na yan para po sabay-sabay natin babasahin mamaya. Mag-share lang po ako ng ating live. Good morning, good morning, good morning. Share lang po tayo. Share lang ako. Share lang po tayo ng ating live this morning. Umuulan din po ba sa inyong lugar? Naku, magdamag po umulan dito sa amin. Mabuti na lang at nagawa na yung kalsada dito kaya wala na pong masyadong problema pagdating sa mga putik. Thank you, Lord. Ayan. Mag-devotion na po tayo mga ka-stroke. Gandang araw po sa inyong lahat. Ayan, sige po. Mag-share lang po tayo. Good morning din po pala sa mga nanonood sa God Loves You Movement Facebook page. Good morning po sa inyo dyan.
Pupurihin ka sa amin, itataas sa nakikinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw o Diyos. Ayan, napakaganda. Praise God. Good morning, good morning. Magandang umaga po at kayo nanonood ngayon ang Daily Devotion live dito po sa ating Mobs TV at sa God Loves You Movement Facebook page. At ayan, tayo po ngayon ay nasa spiritual wellness. Spiritual wellness po ang topic. Okay. Ayan. Okay, sige po, let's start. Handa na ba kayo? Buksan na po natin ang ating Bible sa Matthew 5 verse 7. Para po sa ating series ng Beatitudes, nasa verse 7 na po tayo ng Matthew chapter 5. So sa Tagalog, yan po ay Mateo 5 verse 7 na matatagpuan po sa page 5 ng ganitong Bible. Ayan, sige po. Basahin po natin. Ayan. So again, welcome po sa ating pong live daily devotion. Sabi po sa Matthew 5 verse 7, New International Version. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Sabi naman po sa Tagalog, Mateo 5 verse 7, Magandang Balita, Biblia. Pinagpala ang mga mahabagin sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita, manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, pinasasalamatan. Ikaw ang aming Diyos na buhay, dakila at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa isa na namang pagkakataon na kami ay makapagpuri at makapagpasalamat sa iyo. Maraming salamat at kami nagising na may kalakasan, kasiglahan at ng bagong pag-asa. Salamat sa presensya mo, Panginoon. Pangunahan mo po kami sa aming devotion na ito. Tanging boses mo lang ang marinig, ikaw lang pong maparangalan, madakila at maluwalhati. Maraming salamat po sa pag-ibig mo. Pustusin mo kami, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu at patuloy mo kaming gabayan sa aming pag-aaral na ito. Turuan mo kami, Panginoon, paalalahanan mo kami, at patuloy mo kami kausapin sa ng lahat ng taong makakapanood nito. Maraming salamat po, Diyos. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan ng Jesus name we pray. Amen and amen. Maraming salamat, Lord. Napakabuti ng Panginoon. Ayan. So, tayo po ngayon ay nasa Matthew 5 verse 7 ng series ng Beatitudes na ating pinag-aralan simula pa noong Lunes. So, ayan po, basahin po natin muli, no? Ang sabi po sa Matthew 5 verse 7, New International Version, Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Sabi naman po sa Tagalog, sa Mateo 5 verse 7, Magandang Balita, Biblia. Pinagpala ang mga mahabagin sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Magandang mensahe ito. Pangako mo na naman para sa aming lahat. Na tunay, no? Pinagpapala ang mga taong mahabagin sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Maawain ba tayo? Meron ba tayong kahabagan sa ating puso? Dahil ang sabi dito, pinagpapala yung mga taong mahabagin o maawain
sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Ayan. So, ang title ng ating pong topic this morning is Great Mercy o Dakilang Kahabagan. Think back on a time when you were shown mercy. Balikan natin yung oras o panahon na kung saan pinakitaan tayo ng kahabagan ng ating kapwa. May mga pagkakataon na ba sa buhay natin na nakaranas tayo na parang may taong naawa sa atin, tinulungan tayo, pinatawad tayo, inunawa tayo. Diba? Maybe you owed someone money, but they decided to cancel your debt. Diba? Merong mga tao na may pagkakautang ka, katapos dahil sa kanyang kahabagan, hindi ka na niya siningil. Wow, sana all. Diba po, no? Nag-decide siya na i-cancel na lang yung utang mo. Alam mo, meron pong mga taong gumawa niyan sa akin. At pinupuri ko ang Diyos sa buhay po nilang lahat. Parang ang dami naman nila, no? Sabi dito, maybe you hurt someone you love, but they give you another chance. Diba? Meron naman pagkakataon na may tao ka nasaktan, pero binigyan ka pa rin niya ng pagkakataon. O pangalawang pagkakataon para makabawi ka o patawarin ka. And maybe you made a huge mistake, but you received forgiveness instead of punishment. Diba, nakagawa tayo minsan ng malaking pagkakasala sa ating kapwa, pero imbis na tayo ay awayin, imbis na tayo ay parusahan, tayo ay pinatawad. Yan ay mga uri ng kahabagan na ipinapadama sa atin ng ating kapwa. In the fifth of the Beatitudes, a series of promises Jesus made about God's kingdom, Jesus said this, "Blessed are the merciful, for they will be shown mercy." So ito po yung verse na ating pinagninilayan ngayon sa Matthew 5 verse 7, na pinagpala ang mga mahabagin sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. So napakahalaga po pala na maging maawain tayo, no? Yung bang imbis na gumante, kahabagan na lang natin ng tao at patawarin natin. Kasi kahahabagan din tayo ng Diyos. Dahil alam ng Diyos yan yung laman ng puso natin kung paano natin kinahabagan ng isang tao o kinaawaan. Diba? At yun ay pangako ng Diyos sa atin. Kaya po maging sensitive tayo sa ganung bagay, no? Imbis na ikondema natin sila, i-judge natin sila, ay patawarin na lang natin. Kahabagan na lang natin. Huwag na natin pong awayin. Huwag na natin i-punish o huwag na natin pong gawan pa ng kwento. Ang mahalaga po ay yung kaakibat ng kahabagan yung pagpapatawad. Kaya po, lagi natin tatandaan itong Matthew 5 verse 7 ito na pangako ng Diyos sa atin. And because we are imperfect sinners who have all fallen short of God's standards, we all deserve death. We all deserve punishment. We all deserve to be eternally separated from God. Lahat po tayo makasalanan. Wala pong exempted dyan. Wala pong pwede magsabi, wala mo lang kasalanan. Naku, pag sabi mo pa lang na wala kang kasalanan na yun. Kasi nagsinungaling ka na. Di ba po, ang kasinungalingan ay isang kasalanan. At lahat tayo, dahil imperfect sinners tayo, we have all fallen short of God's standards. Hindi tayo nakaabot doon sa standard ng Diyos. Kaya we all deserve death. We all deserve punishment, di ba? Talagang deserve natin parusahan, deserve natin ang kamatayan, at deserve natin yung eternally separated from God. Kapag tayo ay nagpatuloy sa ating kasalanan, ay tunay namang eternally mapapahiwalay tayo sa Panginoon. At deserve natin yan. Kasi tayo naman ay talagang by nature makasalanan tayo. Kaya nga po napakahalaga na dapat na ang kasalanan ito ay inihihingi natin ng tawad sa Diyos. At ito ay pinagsisisihan natin, tinatalikuran at hindi na binabalikan. Dahil kapag hindi po natin ginawa yan, mananatili tayong makasalanan, mananatili tayo sa kadiliman, mananatili tayong gumagawa ng mali, at hindi magiging kalugod-lugod ito sa Diyos, at tuluyan tayong mapapahiwalay sa Kanya. Yan po ang nangyari sa ilan sa atin, hindi ba? Kasama po ako dyan. Kung hindi ako hinanap ng Diyos at hindi ko nasumpungan ng Panginoon at tunay na tinanggap siya bilang Diyos ko at tunay kong tagapagligtas,
Sigurado po sa mga panahon to, baka ako'y nasa kadiliman magulong buhay at patuloy na gumagawa ng kasalanan. Bagamat hindi po tayo perfect, hindi ko mo natanggap na natin si Kristo bilang Diyos at tunay natin tagapagligtas, ay hindi na tayo magkakasala. Nasa flesh pa tayo. So magkakasala at magkakasala pa rin tayo. Pero ang mainam po doon, kapag tayo ay nasa Panginoon na, hindi na po natin binabalikan yung mga dati nating kasalanan. Magkaroon man tayo ng mga kasalanan na ngayon ay parang paunti-unti na lang kasi aware ka na eh, conscious ka na eh. Diba na pag mali, mali. Pag tama, tama. Hindi na po kagaya dati na pag mali, pinipilit mo at pinagpipilitan mong tama. Diba? Kumbaga, ginajustify mo pa yung mali para maging tama. Yung bang pinaninindigan mo at pinangangatwiranan mo pa para lang lumabas na tama yung ginagawa mo, kahit alam mo namang mali. Samantalang kapag tayo nasa Panginoon na, ang Holy Spirit ay kinukonvict tayo, no? Pag nagkakamali tayo, pinapaalalahanan agad tayo na mali yun. Dapat natin pagsisihan yun. Na huwag na natin yun uulitin. 'Di ba? Kasi ang saya ng nasa Panginoon. Kaya hindi na tayo mapapabalik dun sa dati nating pag-uugali. Kasi palagi tayong nire-remind at tinutulungan at ginagabayan ng banal na spirito para hindi na tayo bumalik sa dating tayo. Kasi once tayo ay makakilala sa Panginoon, the old has gone and the new has come. Tinalikuran na natin ang lumang tayo at isa na tayong bagong nilalang. Kaya po napakahalaga, no, na maintindihan natin yan. Although deserve natin ang kamatayan, deserve natin ang punishment, deserve natin na mapahiwalay eternally sa Panginoon, pero binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos upang tayo patawarin because of His mercy and grace, di ba? But God is so rich in mercy, sabi nga dito, He loved us so much that even though we were dead because of our sins, He gave us life when He raised Christ from the dead. Diba napakabuti ng Panginoon? Because of the richness of His mercy, at mahal na mahal niya tayo, na kahit tayo ay patay na sa ating kasalanan, tayo ay muli niyang binuhay ng dahil kay Kristo. Nang dahil kay Kristo sa kanyang pagtubos sa ating mga kasalanan, sa kanyang pagpapapako sa krus, ay nabuhay tayong mag-uli. Diba? Patay na tayo eh, kasi dahil sa mga kasalanan natin. But because of God's mercy, nabuhay tayong muli. Naalala ko tuloy kagabi yung aming pong naging topic sa aming fellowship. Kasi may fellowship po ang ating Thursday group kagabi. At ang naging topic ay ang prodigal son. At katulad ng prodigal son, tayo ay mga prodigal son, mga alibughang anak, di ba? Tayo yung mga taong may sariling will, may sariling kagustuhan, may sariling desisyon na nakakalimutan natin minsan sa ating buhay na merong Diyos na dapat nating bigyan ng pansin at bigyan ng pagkakataon na makilala natin para makapagbalik loob tayo. At dahil sa mga bagay na yan ay napapahiwalay tayo sa Panginoon. Tulad ng prodigal son na yun, na matatagpuan sa Luke 15, verse 11 to 24, hanggang matapos yung buong Luke 15. So, ito pininiskas ni Ate Jenny kahapon at nakakatuwa dahil muli tayong napalalahanan tulad nung prodigal son na yun, tayo ay napahiwalay sa Panginoon at tayo ay nagkasala katulad nung anak na yun, libughang anak na yung isang anak na yon na hiningi niya na yung yaman ng kanyang ama, bagamat buhay pa yung ama, para lamang lustayin ito sa sarili niyang kagustuhan. At nung ito'y maubos na, ay bigla niyang naalala, kasi nung naubos na, naghirap na siya, at talagang wala na siyang pera, halos kumain na siya ng mga pagkain ng baboy o ng hayop, ay naalala niya na yung tatay niya
na kung siya ay nandoon sa piling ng kanyang ama, ay hindi siya magdurusa ng tulad ng kanyang pinagdaraanan. Hindi siya kakain ng mga pagkain na yon at sigurado sagana ang kanyang buhay. So, nung naisip niya yon, sabi niya, babalik na ako sa aking ama. At sasabihin kong ako'y nagsisisi na sa aking mga kasalanan, na ako'y nagkasala sa kanya at sa Diyos, at naway patawarin niya ako. At yun nga yung desisyon niya. Kaya bumalik siya sa ama at sa kanyang ama. At nung pagbalik niya sa kanyang ama, malayo pa siya, natanaw na siya ng tatay niya. No? At nakita siya agad-agad at tinakbo pa siya ng tatay. Sinalubong siya at niyakap at hinalikan. At agad niyang pinatawag ang kanyang mga tauhan na bihisan ng kanyang anak, bigyan ng singsing, ipaghanda dahil nagbalik loob ang kanyang anak. Nung pinag-uusapan namin yung kahapon, bigla kong naisip, no, napakabuti ng Panginoon. Napakabuti ng Diyos ang kanyang kahabagan. Tulad nung ama. Yun nga ay ama, no? Tao yun. Ganun siya. Ganun siya magtumanggap ng kanyang anak sa kabila ng katigasan ng ulo nito, sa kabila ng pag uh, ang tawag dito, pride niya para kunin niya yung yaman, pero still, nung bumalik sa kanya, ay open arms niyang tinanggap ang kanyang anak. So, how much more yung ating ama na nasa langit, no? Katulad ng tatay na yon, ay ganun din tayo. Ninanais ng Diyos na makabalik sa kanya. Kaya naman, nung bumalik tayo sa kanya, malayo pa tayo, sinasalubong na tayo ng Diyos. Kasi parang yung tatay, no? Yung tatay na nandun sa kwento, araw-araw, binabantayan niya yung anak niya na bumalik. Kaya pag nung nakita niya, takbo siya kaagad, di ba? Kasi, ibig sabihin, araw-araw nag-aabang na siya. At ganun ang ating Panginoon. Hinahanap niya na tayo. Inaabangan pa tayo kung kailan tayo magbabalik loob sa Kanya. At talagang ang nagdiriwang ang buong kalangitan sa ating pagbabalik sa Panginoon. At tulad ng Ama na pinaghanda pa niya ang kanyang anak. So napakabuti ng Panginoon. Mahal na mahal na mahal na mahal tayo ng Diyos. Di ba? Upang tayo ay ipadaman niya ang kanyang pag-ibig sa ganung paraan. At isa sa nag-strike sa akin talaga kagabi ay yung nasa verse 24 na ngayon ay may relate ko sa ating pinag-uusapan. Sapagkat ang anak kong ito, sa chapter 15 verse 24, sapagkat ang anak kong ito ay namatay na, ngunit siya ay nabuhay na wala, ngunit muling natagpuan, at sila ngayon nagdiwang. So, dito pinapakita, no, na ang kanyang anak, bagamat physically hindi pa siya patay, pero dahil sa kanyang mga ginawa, siya ay naging makasarili, makasalanan, namatay na siya, no? Pero siya ay muling nabuhay. Nawala siya at muli siyang natagpuan. So, ganun din ang sinasabi ng Diyos sa atin. Tayo minsan sa ating buhay ay namatay, gawa ng ating mga kasalanan. Pero tayo ay muling nabuhay. Tayo ay nawala, naligaw, pero tayo ay muling natagpuan ng Diyos. Kaya ito yung bagay na dapat ipagdiwang, no? Dahil napakahalaga po ng ating muling pagbabalik loob sa Diyos. Dahil sa kahabagan ng Diyos, tayo po ay napatawad sa ating mga kasalanan at pinapatawad niya ng tuloy-tuloy nang dahil sa ating pong pagbabalik loob sa Diyos. Kaya po napakahalaga na tayo ay magbalik loob sa Panginoon. Dahil huwag ka matakot magbalik loob sa Diyos. Tulad ng batang yun na nasa kwento ng dalawang anak na yon, na nagbalik loob siya sa Panginoon, naglakas loob siya. 'Di ba? Hindi niya inisip kung anong sasabihin ng tatay niya, hindi niya inisip kung magagalit ba siya, hindi niya inisip kung parusahan siya, basta ang gusto niya bumalik. 'Di ba? At talagang hindi siya nabigo. Nung pagbalik niya sa kanyang ama, ay niyakap siya, hinalikan siya, sinalubong pa siya ng tumatakbo yung tatay dahil excited yung tatay na mayakap siya. Dahil araw-araw sigurado inaabangan siya ng tatay. Ganon din ang ating amang nasa langit. Excited din siya na tayo ay makasama niya ulit, makabalik sa kanyang kaharian. Kaya po, dun sa mga tao na nag-iisip na, naku, hindi na ako makakabalik sa Diyos kasi ang sama-sama na ng ugali ko.
masyado na ako makasalanan. Huwag po niyong isipin yan dahil kailanman hindi naging judgmental si Lord. Diba? Basta tayo ay nagdesisyon na bumalik sa Panginoon, hindi niya po tayo i-reject. Promise. Tayo na tao, i-reject natin ang Lord, ang Diyos. Pero ang Diyos, never tayong i-reject. Pag tayo nagbalik loob sa Kanya, basta tayo ay humingi ng tawad, tayo ay umamin na tayo makasalanan, at willing tayo na magpasakop sa Kanya, tatanggapin tayo ng Diyos, patatawarin tayo ng Diyos dahil sa Kanyang kahabagan. Di ba nga po, sabi sa Ephesians 2 verse 4 to 5, na binasa natin, ulitin po natin, no? Yan, sa Ephesians 2 verse 4 to 5. Yan. Sabi po dito, subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Wow. Diba? Napakasagana ng habag ng Diyos. Kaya huwag kang matakot na lumapit, magbalik loob sa Panginoon. Kaya pag tayo nagkakaroon ng kasalanan, balik ka lang sa Diyos. Huwag mong iisipin na di na ako makakabalik sa Diyos kasi sobra na ako makasalanan. Eto na naman ako, gumawa na naman ako ng mali. Eto na naman ako. Diba? Okay lang yun. Hindi natin sinasabi na okay lang gumawa ng kasalanan. Kaya lang ang mahalaga, sa bawat nagagawa mong pagkakamali, alam mo sa sarili mo na dapat kang bumalik sa Diyos. Dapat kang humingi ng tawad. Kasi yung paghingi ng tawad sa Diyos at pagbabalik sa Diyos ay hindi po yan isang bagay na anong tawag dito? Yung pag hindi ka kasi bumalik sa Diyos, nagkaka-pride ka. 'Di ba? Nagiging pride kasi yun eh. 'Di ba? Pag yung minsan ayaw mo nang magdasal, ayaw mo nang humingi ng tawad kasi eto na ako eh. Parang pinanindigan mo lang, sige, makasalanan lang ako ulit, babalik na lang ako sa dati. Kasi nakakahiya na sa Lord eh. Nako, wag mong iisipin yan. May mga ganyan talaga laging pagkakataon. May mga taong ganyan na ayoko nang bumalik sa Diyos. Ayoko nang humingi ng tawad kasi paulit-ulit na lang ako eh. Kahit paulit-ulit ka nagkakasala, basta't aware ka at inaamin mong nagkamali ka, ang Diyos ay patuloy na magpapatawad sa iyo. Dahil ganun kabuti ang Diyos. Sabi nga ni Ate Jenny, sukdulang biyaya ni Lord, tayo pinatawad at naligtas. Diba? Talagang ganun kabuti ang ating Panginoon. Hello Ate Jinky, Blessed Friday din sa iyo and belated happy birthday to you. Happy birthday. Ayan. So, ganun kabuti ang ating Panginoon. Kaya po, huwag niyong iisipin na naku, hindi na ako makakabalik sa Lord kasi sobra na akong makasalanan. Sobra na akong ang sama-sama ng ugali ko. At sa sama ng ugali ko, baka hindi na ako mapatawad ng Diyos. Wala pong ganun. Ang ating Panginoon ay handang laging magpatawad. Sa totoo lang, hindi ka pa humihingi ng tawad, pinatawad ka na niya. Eh bakit kailangan humingi pa ako ng tawad, Ate Mags? Kasi doon mo may papakita ang iyong kapakumbabaan. Kasi kapag ka ikaw na mismo ang nagsabi sa Diyos, inamin mong makasalanan ka, nandoon na yung faith mo, nandoon na yung pagtitiwala at paniniwala mo sa Diyos, at nandoon yung pagpapakumbaba. Kasi hanggat hindi mo kayang aminin makasalanan ka, hindi ka nagpapakumbaba, nandun pa yung pride. At hindi pa natin kayang tanggapin si Kristo kapag gano'n. Kasi kapag may pride ka pa, wala pa yung faith. Wala yung faith, di ba? Kasi ba't ako magkaka-faith kung may pride ako? Ibig sabihin, mayabang pa tayo. Di ba? Kaya dapat po, aminin natin na tayo ay nagkasala. Kasi, di ba, ang linaw, sinabi sa Ephesians 2 verse 4 to 5, subalit napakasagana ng habag ng Diyos. Sobrang mahabagin ang Diyos. Kaya nga sinabi din dito sa ating pinag-aaralan ngayon na blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Di ba, pinagpala ang mga taong mahabagin sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. So, mahabagin ba tayo? No? Parang, pag inuulit kong basahin ito, parang naisip ko,
Pahabagin ba ako? Maawain ba ako? At dapat yung pagiging maawain mo, may kasunod na aksyon yan. Kapag nahabag ka sa isang tao, dapat may kaakibat na pagtugon. Diba? Pagtulong, pagpapatawad, pagbibigay. Diba? Dapat mayroong aksyon. Jesus is passionate about justice and righteousness while simultaneously fervent about grace and mercy. Yan. So, si Jesus Christ ay sobrang passionate about sa katarungan at pagiging matuwid. At simultaneously, fervent ito about grace and mercy. Yan. Diyan tayo minsan nagkakamali sa grace and mercy na pagpapareho natin to. So, that's why He paid the ultimate price for us so that we could truly live. So, binayaran na ng Diyos. Binayaran na niya sa krus ng Kalbaryo ang lahat ng ating mga kasalanan. So, fully paid na tayo. Diba? Para tayo ay makapamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos at makasunod sa kanyang kalooban. That's why He conquered the grave. To mercifully save our souls. Diba? Kinonquer niya yun. At siya na ang nagpapako. Siya na ang nagpakahirap. Siya na ang nagbata ng lahat ng kasalanan natin. Kaya that's why He sent His Spirit so that we could also show mercy. Kaya nga nung siya umakyat na sa langit, nag-iwan siya ng helper, ang Holy Spirit, para magkaroon tayo ng kahabagan sa ating puso. Sa totoo lang, kung tayo lang, wala ang banal na spirito, hindi natin kayang maging maawain sa ating kapwa. Hindi natin alam ang salitang mercy o ang kahabagan. Dahil ang Holy Spirit ang tumutulong sa atin para maramdaman natin ang kahabagan sa ating kapwa. Yun yun. Diba? Kaya nga nung tayo ay wala pa sa Panginoon, nung tayo ay nasa mundo pa, nasa kadiliman pa ng buhay at sa kasalanan, marunong ba tayong maawa? Hindi. Kaya nga may mga taong kayang pumatay eh. Diba? Kasi wala sa kanila ang salitang kahabagan. Hindi ako maawa sa taong yan, lalo na kung yung taong yan ay gumawa ng kasalanan sa akin. Diba? Laging galit, laging wala yung kahabagan. Kasi wala pa yung Holy Spirit eh. Hindi pa nananahan sa puso natin. Pero nung the moment na tinanggap natin si Kristo as our Lord and Savior, ay nanahan na ang banal na Espiritu sa ating puso. Natuto na tayong maawa. Kaya yung dating mamamatay tao, hindi na kayang bumatay ng tao ngayon. Yung taong sinungaling, hindi na kayang magsinungaling. Yung taong mapang-api, hindi na kayang mang-api ng kapwa. Kahabagan na ang umiiral. Diba? Naging maawain. Natuto na naging compassionate. Diba? Kasi nandun na yung character ni Jesus Christ kapag tayo ay nasa Panginoon na. At yun yung malaking bagay na mapapansin mo. Diba? Kasi nag-iiba talaga ang pagkatao ng isang taong tunay na nakakilala sa Panginoon. Nilagyan ko po ng salitang tunay. Kasi maraming tao nagsasabing sila ay nakakilala na sa Panginoon, pero hindi mo nakitaan ng transformation. Madali kasing sabihin, di ba? Kasi tingnan nyo, ang mga taong nagbabalik loob sa Diyos, ang taong tunay na nakakilala sa Diyos, hindi na niyan kayang mambabae. Kasi bakit? Hindi niya na kayang saktan ng kanyang pamilya dahil naaawa na siya sa kanyang mga anak. Pero nung siya ay wala sa Panginoon, kayang-kaya niyang mambabae kahit ilang pang babae yan. Wala siyang pakialam kung may mga anak na nasasaktan, kung mayroong asawang nasasaktan. Hindi po ba? Kaya talagang napakahalaga ng ating personal na relasyon sa Diyos. Dahil yun ang tunay na magpapabago sa ating pagkatao, sa ating likas na makasalanang katawang ito. Dahil kapag yan ay sinuko na natin sa Diyos, isang bagong nilalang na tayo. Di po ba? Kaya nga maraming taong nagtataka eh. Bakit itong taong to dati, sama ng ugali niyan. Napaka-basagulero niyan. Kung makapagsalita, kung makapanakit, ganun na lang. Pero ngayon, bakit nagbago siya? Diba? Sa totoo lang, di natin kayang magbago on our own. It's only God, it's only Jesus Christ who saved us, who can change our attitude, ang pagkatao natin, di ba? Dahil yan sa kahabagan ng Diyos. So to be clear, sabi dito,
grace and mercy, while similar, aren't the same. So, hindi po pareho ang grace and mercy, bagamat hawig sila. Yan. Kasi dati nalilito rin ako dyan. Pag sinabing grace, akala ko mercy. Di ba? Ang awa at ang kabagan. So, ang grace ay pabor. Di ba? Sabi dito, grace is getting what you don't deserve. Ito yung, uh, yung unwarranted gift or unmerited favor. Yung grace, sana ma-explain ko ng maayos no, para mag-gets natin. So, yung grace, ito yung nakukuha natin bagamat hindi natin deserve. Diba? Ito yung pabor ng Diyos na kahit hindi naman tayo karapat-dapat ay nakuha natin katulad ng kaligtasan. Diba? Ang kaligtasan natin ay nakuha natin bilang pabor ng Diyos sa atin bagamat tayo ay makasalanan. Diba? Yun yung binigay niya. Yung bang parang nilitis ka na sa isang hukuman na ikaw ay mabibilanggo sa loob ng habang buhay na pagkabilanggo. Yan ang hatol sa iyo dahil sa iyong kasalanan. Pero dahil sa pabor na ibibigay sa iyo ng tao na naghahabla sa iyo, sabi niya, hindi na lang, iuurong ko na yan, ako na lang. Ako na lang ang, kumaga, sabi niya, ako na lang ang tatanggap ng kasalanan na yan, ay ng parusa na yan. Huwag na ikaw. Yung pabor na yon binigay para sa'yo, para maligtas ka. Diba? So parang grabe naman tong tao na to, kaya mong gawin yun para sa akin. Ganun ang ginawa ni Kristo sa atin. Favor yun. Yun yung grace. It is by grace we have been saved through faith. Diba? Samantalang ang mercy, so sana tama yung sabi ko kanina, hindi po yun yung naghabla pala. May isang tao na dumating dun sa hukuman na nagsasabi na yung kasalanan mo, ako na ang aako. Ako na ang aako niyang sentensya mo. Ligtas ka na. Malaya ka na. So, ganun po yung ginawa ng Diyos sa atin. Grabe, no? Parang pagka ganun yung gagawin sa inong tao, sinintensyahan ako ng kamatayan habang buhay na kamatayan. Tapos may isang taong tumayo sa harapan ng hukuman at sinasabi na hindi po siya ang magsasuffer ng kasalanan na yan, kundi ako. Ako na po ang aako ng lahat. Pagka ganun, siguro parang gusto mong yakapin, gusto mong sobrang pasalamatan tong tao na to. Thank you, di ba? So, ganun si Jesus Christ sa atin. Nung inako niya yung ating mga kasalanan, yun yung pabor na binigay ng Diyos. Na hindi mo deserve, hindi ko deserve. Di ba? Sobra akong makasalanan, pero si Lord yung umako. Ako na magpapapako sa krus. Huwag mo na ipako yan, taong yan. Ako na. Kasi ganun ko kamahal yan. Ako na ang parusahan nyo. Ako na lang ang mamatay, wag siya. Di ba? Parang, sino ko, Lord? Yun yung tanong namin kagabi. Tanong ni Ate Jenny kagabi. Sino tayo para mahalin ng Diyos? Sino tayo para patawarin ng Diyos? Diba? We don't deserve it. So parang, Lord, grabe, ganun mo ako kamahal. Para ikaw ang magbata, ikaw ang magpakahirap, ikaw ang magbitbit ng krus, ikaw ang magpapako dahil sa akin. Wow, thank you, Lord. Diba? Yun yung bagay na minsan hindi natin na-appreciate yung favor na binigay ng Diyos sa atin. Ganun niya tayo kamahal. Ang pagkakaiba sa mercy, yung kahabagan, ito yung not getting what you deserve. So, baliktad, no? Not getting what you deserve. Diba? Dapat, pag may nagawa ka kasing kasalanan, deserve mo na i-punish, deserve mo na i-judge ka, deserve mo na isumpa ka, deserve mo na hindi ka patawarin, deserve mo na pagalitan ka, di ba? Yun yung mercy. Yung mercy, yun yung awa. So dahil sa awa ko, hindi na kita pagagalitan. Dahil sa awa ko, hindi kita papatayin. Dahil sa awa ko, patatawarin kita. Yun yung pagkakaiba ng grace and mercy. I hope malinaw po sa atin and I hope na-explain ko ng maayos. So ang grace ay pabor na kahit hindi mo deserve, tinatanggap mo.
Ang mercy ay yung bagay na na-deserve mo pero hindi mo tinanggap. 'Di ba? Yan. So magkaiba po yun ha. I hope malinaw sa atin kasi para hindi tayo nalilito. Kasi minsan akala natin yung kahabagan ay grace. Magkaiba po yun. I hope na panindigan na-explain ko ng mabuti. So, kung hindi nyo naintindihan, message nyo ako. I-search nyo na lang, i-research nyo na lang. So, I praise God dahil binibigyan niya tayo ng linaw sa mga ganitong bagay. No? Para nauunawaan natin ang kahalagahan ng bawat bagay na ginagawa ng Diyos sa atin. Kasi yung mercy ng Diyos, yung kahabagan ng Diyos sa atin, para patawarin tayo sa ating mga kasalanan, sa kahit na anong klaseng kasalanan pang nagawa. Hindi niya na tayo kinundema, hindi niya tayo ginudge, hindi niya tayo pinarusahan. Diba? Ganun na lamang ang kanyang kahabagan sa atin. Ulitin ko, no, nung sinabi sa Ephesians 2 verse 4 to 5, subalit napakasagana ng habag ng Diyos. 'Di ba? At napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Imaginein mo, merciful na siya. At yung grace niya nandun pa sa atin. Pinag-combine ng Lord yung dalawa para ibigay sa atin. Sino tayo? 'Di ba? We don't deserve it, pero ganun na lamang niya tayo kamahal. Sukdulan ng kanyang pag-ibig para gawin niya yun sa atin. Thank you, Lord. Naiiyak tuloy ako kasi, di ba? Parang, thank you, Lord. Alam mo yung kahabagan ng Diyos sa akin, kung ba't niya ako pinagaling. Kasi, sa totoo lang, sa katigasan ng ulo ko, sa lahat ng mga nagawa ko, sa mga bagay na pagtalikod ko sa Kanya, pag-reject ko sa Kanya, andun yung kahabagan niya para patawarin ako, para pagalingin ako. Thank you, Lord. Diba? At di ko deserve yun. Pero it's a favor na binigay ng Diyos sa akin. Thank you. Thank you, Lord, talaga. Sobrang salamat. Kaya talagang, minsan kahit andyan yung temptation gumawa ng kasalanan, hindi mo nagagawin eh. Kasi pag naisip mo, nakakaya kay Lord. Si Lord wala nang ginawa kundi patawarin ako. Wala nang ginawa kundi kaawaan ako. Paboran ako. Tapos ako, eto, magpapatuloy sa ginagawa kong kamalian. Magpapatuloy sa mga kasalanan ginagawa ko. Parang hindi tama. Diba? Kaya talagang mapapaisip ka eh. And thank you, Lord, dahil napakabuti mo sa mga pagkakataong ito. At wala lang, alam mo yung bang andyan ang lahat na ibibigay ng Diyos sa'yo, wala ka nalang ibang gagawin kundi sumunod. Kundi magtiwala sa Kanya, manampalataya sa Kanya. Yun na lang hinihingi ng Diyos sa atin, di ba? Hindi pa natin magawa. Kaya Lord, sorry, di ba? At sana sa bawat pag-sorry natin, sa bawat paghingi natin ng tawad sa Diyos, i-mean natin yung totoo sa puso natin ang humingi talaga tayo ng tawad. Na huwag na talaga natin gawin ulit. Diba? Kasi ang dali naman mag-sorry. Pero yung huwag na gawin ulit, parang yun yung mahirap gawin. Diba? Pero sabi nga, unti-unti. At basta, magpatuloy lang tayo sa pagpapasakop sa Diyos at pagsunod sa Kanya. Mababago rin ang ating pag-uugali. At darating ang time, tuluyan na talaga tayong magiging isang bagong nilalang. Diba po? Kasi alam naman ng Diyos ang ating kahinaan. Alam ng Diyos kung hanggang saan lang tayo. Kaya nga doon lang niya tayo binusubok sa kung ano lang yung kaya natin. Mabuti ang Diyos. Kaya kapit lang tayo. Kapit tuko. Diba? Ganyan, mahigpit na mahigpit. Kaya hindi bitaw sa Diyos. And sabi dito, and while it's easier said than done, His people are called to be merciful. Madaling sabihin, pero mahirap gawin. Kaya tinatawag tayo ng Diyos para matuto tayo ring maging mahabagin sa ating kapwa. 'Di ba? Sa ating sarili, sa ating kapwa, sa mga mahal natin sa buhay, sa ating katrabaho, sa ating mga kanegosyante. And even when someone has wronged you, yes, even when they don't deserve your kindness, yes, even when you don't feel like being merciful,
gawin mo pa rin maging mahabagin. Kasi ang Diyos nga, pinakitaan tayo ng great mercy. Kaya dapat lang gawin din natin ito sa ating kapwa. 'Di ba? Gawin din natin na maging merciful kahit na matigas ang ulo nila, kahit na ginawang ka na ng mali, kahit na ah, sila na yung pinakamasamang tao sa tingin mo, pero ipakita mo pa rin ang kahabagan mo sa kanila. 'Di ba? Doon natin magagawang magmahal ng kaaway. Doon natin magagawang magpatawad kapag may kahabagan. 'Di ba? Hindi po sabi ng iba, bakit mo kaawaan 'yan? Grabe ginawa niyan sa iyo. 'Di ba? Kasi pag hindi mo 'yan kinawaan, pride ang iiral diyan. At alam natin na ang pride ay hindi sa Diyos. 'Di ba? Laging may kabaliktaran ng lahat ng bagay. So, pag hindi ka nagpatawad, magpapatuloy yung galit mo. So, lalala yan, magiging hatred yan. Lalalim yung galit. At ayaw natin nun. Sapagkat yung mga bagay na yun, hindi yun sa Panginoon. Hindi yun bunga ng banal na spirito. Dahil ang bunga ng banal na spirito ay love, joy, peace, gentleness, kindness, faithfulness, di ba? Self-control, patience, di ba? So yun yung dapat na meron tayo. Kaya ingatan natin. Kaya sundin natin to. Lagi natin tatandaan yung Matthew 5 verse 7. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Or pinagpala ang mga taong mahabagin, sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. And God has shown us great mercy, and now we can extend mercy to others. And I hope, hindi lang natin ito pinag-aralan, kung hindi ito ay isabuhay natin. Pairalin natin ang kahabagan sa ating kapwa. Hindi po yan para, yung iba kasi sabihin, nagpapaapi ka? Puro awa mo na lang yung pinapairal mo sa ibang tao? Paano ka na? Di ba ganun mga dialogue eh? Dati dialogue yan. Bakit nagpapaapi? Maawa ka na naman. Magpapaabuso ka na naman sa mga yan kasi naaawa ka. Paano ka? Tandaan mo, yung salitang paano ka. Sabi ng Diyos, pinagpala ang mga mahabagin sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Huwag kang mag-alala. Kung mahabagin ka, may Diyos na mahabag sa'yo. Sino ba ang Diyos? Siya yung makapangyarihan sa lahat. Huwag mo isipin ang sasabihin ng ibang tao sa'yo. Ang isipin mo, may Diyos na tunay, nakahahabagan ka kapag meron ka ng merciful heart na yan. Ganun kabuti at mapagmahal ang ating Diyos. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat. Sobra po kami nagpapasalamat, Lord. Kasi damang-dama namin ang pag-ibig mo. Damang-dama namin ang kahabagan mo. Thank you. Kasi kinahabagan mo kami. Thank you, kinaawaan mo kami. Thank you, Lord. Kasi kung hindi, paano na kami? Sino na ang tutulong sa amin? Paano kami mapapatawad sa mga kasalanan kung hindi mo kami kinahabagan? Thank you sa kaligtasan, Lord. Thank you for your grace and for your mercy. Thank you talaga. Sobra. Napakabuti mo, Panginoon. Nawa, O Diyos, manatili sa aming puso yung salitang kahabagan, yung being merciful, Lord, yung pagiging maawain sa aming kapwa. Sapagkat alam namin, Panginoon, nandiyan ka. Nakikita mong laman ng puso namin. Maraming salamat, Lord, for everything. Your nature is to offer mercy, Father God. Sana, sa tuwing meron kaming mga taong makikita namin at makikilala, maipakita namin ang aming kahabagan sa kanila sa pagbabahagi ng iyong salita. Na makita namin, makilala ka rin nila, Panginoon. Yun ang aming panalangin, Lord. Mga mahal namin sa buhay,
ang mga taong nasa kasalanan pa. Tulungan mo po sila, Panginoon. Tulad namin, kung gaano mo kami kinahabagan, kung gaano mo kami minahal, ganun mo rin sila mahalin, Panginoon, at ganun mo rin nawa ay huwag ka na nilang i-reject, Lord. Pagkaroon sila ng pagkakataon, Lord, na makilala ka. Tanggapin ka bilang Diyos at tunay nilang tagapagligtas at pagsisiyan na nila ka ng mga kasalanan at tunay na itong talikuran. Salamat, Lord God, for being with us, Lord. Thank you, Jesus, for this message, Lord, for this reminder. Salamat, sobrang salamat. Napakabuti mo, Panginoon. As we grow in our faith, Lord, bigyan mo po kami ng mas malalim pa na kapasidad, abilidad para makapag-offer pa ng kahabagan sa aming kapwa. Ikaw ang kailangan namin, Panginoon, para magawa namin ito. Apart from you, Lord, we can do nothing. Salamat, Lord, kasi tinuturuan mo kami, tinutulungan mo kami, at patuloy mo kaming pinapaging banal, Panginoon. Salamat dahil hindi mo kami tinitigilan dahil mahal mo kami. Thank you for always reminding us, Lord, how much you love us. And now, Lord, pinataas namin sa iyo ang mga taong nanonood ngayon at ang mga taong makakapanood nito. Continue to bless them, Lord. Continue talking to them, Lord. Continue to be with them, with their family. At ano man ang kanilang kahilingan, ano man ang kanilang mga dasal, Panginoon. Tulungan mo po sila, Panginoon, na matutong maghintay sa iyong kasagutan. At nawa, O Diyos, hangarin namin na your will be done, Lord. Ano ang kalooban mo siyang mangyari sa amin? Hindi yung gusto namin, Lord, kundi yung gusto mo. Salamat, Panginoon. Tulungan mo rin kami sa bawat desisyon na aming gagawin. Sa bawat plano na aming pinagpaplanuhan. Ikaw nawa ang manguna, Panginoon. Ikaw ang siyang masunod. Thank you for everything, Father God. Salamat po, Panginoon. I-bless mo at ang ating Mavs TV family, ang God Loves You Movement Ministry, ang God First Christian Ministry International, ganun din ang Global Life University, at ang lahat ng taong napapaloob dito. Salamat po, Panginoon. Patuloy kami na susunod sa iyo at magpapasakop sa iyo. Nawa, O Diyos, magampanan namin ang pagiging anak mo at ang pagiging Kristiyano namin. Thank you for everything, Father God. Pinabalik po namin ang lahat ng pinakamataas na papuri at pagsamba. Thank you for your love, for your mercy, for your goodness, for your kindness, and thank you for your grace. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, sa buhay ng mga taong nanood ngayon. And I hope na magpatuloy kami sa paglilingkod sa iyo. Kayanin namin, Lord, na magampanan ang aming pagiging Kristiyano sa harapan mo at sa harapan ng maraming tao. Thank you for everything. Thank you po sa lahat ng nakibahagi ngayong umaga. Thank you, Ate Rosa Bulataw. Thank you, Ate Jenny. Thank you, Kuya Alan. Thank you, Ate Edgy. Thank you, Ate Jinky. Thank you, Ate Lucy. Maraming salamat po sa buhay ninyong lahat. At sa mga nanood din po sa God Loves You Movement Facebook page, good morning sa inyong lahat and God bless po. And I hope to see you all again tomorrow sa isa na naman pong episode ng ating pong daily devotion. I hope na magkita-kita po tayong muli bukas, Sabado. Ayan. Thank you, Ate Hilda Prieto. Thank you po. Amen and amen. Thank you, Lord, and God bless Ate Mavs and family. Thank you, Ate Jinky. Ayan. Happy birthday daw, Ate Jinky from Ate Lucy. Ayan. So maraming salamat pong muli sa inyong lahat. Na-miss ka namin kagabi, Ate Jinky, and I hope naging masayangin yung celebration ng birthday mo. We're happy for you. So maraming salamat. God bless po sa inyong lahat. So see you all again tomorrow at 6:30 in the morning. Malate man ng konti, hintayin nyo lang po. Dahil po, pag hindi naman tayo makapag-live, may mga nakadahilanan po naman yan. Thank you po sa inyong lahat. God bless. See you all again tomorrow. Bye-bye po. God bless po sa inyong lahat. And always remember, God loves you. Sa mga hindi pa po nakapag-follow, mag-follow na po kayo sa ating pong Facebook account, Ate Mavs TV, at sa God Loves You Movement Facebook page para po updated kayo at ma-notify kayo ni Facebook. Ganun din po, palambing naman, pa-subscribe po sa ating YouTube channel,
Dahil ito pong ating live na ito ay mapapanood ninyo ng replay sa ating pong YouTube channel. Sa mga nag-YouTube dyan, doon nanonood, pwede nyo mapanood ang ating mga live episode doon po sa ating YouTube channel. Sa ating spiritual wellness at maging ang ating physical wellness ay mapapanood na po ninyo sa ating YouTube channel, Ate Mabs TV. So maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po sa inyo. Bye-bye. God loves you.